Kami po'y nagagalakad ay kay aming sinasamba, kay karapat-dapat na pumihing sa aming buhay. Wala kang katulad ng Panginoon. Thank you, Jesus. Ikaw ang aking kanlungan.
At ika'y dakilaan Our Heavenly Father, we are so thankful once again for the nice singing. We lift up your name, and Lord, we worship you at this moment. And Lord, as we continue to listen to thy word, we do ask you, Lord, to cleanse this place, make this a place, a sanctuary for us, to give you back the praises and honor. And so, Lord, as we continue to listen to thy word, we do ask your Holy Spirit, Lord, to cleanse your messenger, to speak through your messenger the message you wanted us to listen to this afternoon. We thank you, Lord, for this privilege you are giving us all the time. The blessings, the protection, and the provision, Lord, that you're allowing us to enjoy. We are giving you back the glory and honor for everything. And at this moment also, Lord, we pray for those who are not here with us today for some reasons. You know where they are. And Lord, may your protection be upon them as well. And Lord, this afternoon, if there are those who are ailing, there are those who are struggling, there are those who are going through anxieties and everything in their lives, we come to you, Lord, because we believe you are our healer, who could heal us from every kind of diseases that would come our way. And so, Lord, we pray for your healing hands to be extended to each and every one of us who are ailing this time. And Lord, we do pray also for this church, that Lord, may your continued protection be upon this church. I know, Lord, that you love this church. And so, Lord, whatever we do, we pray, Lord, that we may bring you back the glory and honor for everything. We pray for Korea also. While they are having their worship service at this moment, we pray also, Lord, that they will listen to your message as we are going to do this afternoon in this place. Thank you, Lord, for everything. And for those ahead of us, the plans that are ahead of us, Lord, into your hands you commit everything. That in every decision that we are going to decide inside this church, may all be fit in your plan for this church. Thank you, Lord, for everything. All these things we do pray in the name of our Lord Jesus Christ, with thanksgiving in our hearts. Amen. Bluetooth disconnected. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po. Purihin, sambahin, dakilain ang Diyos Ama, si Lord Jesus Christ, at ang Espiritu Santo, ang patnubay. Basahin natin sa 1 Samuel chapter 3 verse 1 to 10. Ang pangitain ni Samuel, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahon yun, bihira na magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroon din ang kapanantipan. Bago nagmamadaling araw at may sindi pang ilawan ng santuaryo, siya tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, matulog ka na uli. Nagbalik na siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siya muli ni Yahweh. Samuel, bumangon siya,
lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, anak. Matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Sa pagkakataong yon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, maiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ang naiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Ito lang po. Ito lang po. At maraming salamat po. Amen. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Nung last Sunday, andun kami sa Korea. And nag-enjoy kami doon. Madami din sila doon. And we enjoyed the fellowship of one another sa Korea. And ang bilis ng panahon, nandito ulit kami. So, by next Sunday, because of the place na wala tayong place dito na nakuha, so hinihiling na naman natin ang cooperation ng Maine. Doon po tayo sa Higashi, Korea. So, kung may problema kayo, hindi nyo alam yung place, pakitanong lang si Pastor John, and Pastor John will give you the direction. So, Higashi, Korea tayo sa next Sunday. Kasi itong building na ito, gagamitin ng Tukay City. So, we are so happy again that you are here with us today. I welcome Hiroshi Koniyashimasu. So, magandang hapon sa inyong lahat. Nung last Sunday, ang mensahe ng Panginoon sa Korea was about yung unang church. Na yung unang church, kung paano sila nagsimula. And paano sila pinagkatiwalaan ng Diyos. So, nalaman namin doon na talagang ang mga naunang nanampalataya sa Panginoon is talagang matatag sila sa kanilang pananampalataya at nag-iwan sila ng ehemplo para sa atin na sundan. Now, ngayong hapon na ito, nakasama ko yung mga kabataan doon. Yung mga nandun, mupo kayo sa tabi ng mga nanay-tatay ninyo para kung hindi kayo maintindihan, at least matanong ninyo sila. So, Valerie, please sit down beside your mom. Lexi also, and Eve also. I enjoyed talking with these guys. Marami silang tanong, and marami tayong kailangan sagutin sa kanila. Especially the parents. I hope may tanong yung mga bata. Kung hindi man kayo matanong, sabihin ko mamaya yung mga tanong nila, explain nyo sa kanila. So, I enjoyed their class. I enjoyed their discussion kanina, so hindi ako bumaba kaagad kasi kulang pa yung oras para makipag-usap dito sa mga kabataan. And I know that God is preparing these people. It's just like we need to makipagkwentuhan ng mas malalim sa kanila. So, ngayong hapon na ito, I'm sorry I misplaced my USB and there's something wrong with my computer. Okay? So, yung binasa natin kanina, it's about the story of Samuel. Alam natin na si Samuel ay anak ni Hannah. Ipinag-pray niya na ibigyan siya ng anak si Hannah. And sabi ni Hannah, dalhin ko itong bata na ito sa templo. Kung bigyan mo ako ng anak,
promise ko, Panginoon, dalhin ko itong bata sa templo. Kaya si Samuel na ito, tumira sa templo at the very young age, kasi yun ang promise ng ina. Now, nung nasa templo, ang pari doon is, ang pangalan is Eli. Or, I don't know if you say Eli. Eli or Eli. Then, my time, ang parang tinutulugan nitong si Samuel na ito is malapit doon sa may arko ng Diyos. So, that little boy was sleeping that time. Natutulog siya doon. And then, nakadinig siya ng boses. Sabi ng boses, Samuel, Samuel. Akala niya, tinatawag siya ni paring Eli. Or Eli. So, pumunta siya sa kwarto ni Eli. Sabi niya, tinatawag po ninyo ako? Eh, nagulat yung natutulog na pare. Sabi niya, hindi bumalik ka, matulog ka. Baka guni-guni mo lang yan. So, bumalik. Natulog ulit. Nung nakahiga na naman siya, narinig na naman niya yung boses. Samuel, Samuel. Pangalawang boses na yan. Pangalawang pagkakataon na yan. So, gumising ulit siya. Pumunta ulit kay Eli. Sabi niya, tinatawag po ninyo ako? Sabi ni Eli, hindi hindi kita tinatawag. Bumalik ka, baka nananaginip ka lang. Bumalik siya ulit. Natulog. Then, nung nakahiga siya, pangatlong beses nakadinig ng boses ulit. Sabi niya, Samuel, Samuel. Pangatlo na yon. Then sabi niya, nakakadinig ako may naririnig ako, may tumatawag sa akin. Gumising siya, pumunta ulit kay Eli. Nung pagpunta niya kay Eli, sabi niya kay Eli, tinatawag po ninyo ako ngayon, pangatlo na to Sabi ni Eli, hindi Butit hindi sinabi ng bata, baka may pumuntang multo sa kanya. But hindi. Sabi ni Eli, na-realize ni Eli. Sabi niya, anak, kung madinig mo ulit yung pangalan mo, sabihin mo, andito po ako, nakikinig sa inyo. So bumalik si Samuel, nakahiga, nadinig niya ulit yung pangalan niya. So sabi niya, opo, andito ako, nakikinig po ako. Ano po ang gusto niyo? Pasensya na po kayo, Sa kanan, ito sa kanan. So, sabi ng Diyos, may sasabihin ako sa iyo. Doon nag-stop yung binasa kanina, Pero kung may time kayo at babasahin ninyo yon, ang sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, sasabihin ko sa iyo, itong pare na to, yung mga anak niya, nagkasala. Paparusahan ko itong pamilya na to. Yon ang sinabi ng Panginoon kay Samuel. So, huwag tayo mag-focus doon. Kung gusto nyo, basahin ninyo yung katuloy ng istorya na yan. Mag-focus tayo sa pagtawag ng Panginoon kay Samuel. Tinawag siya. Kinausap niya talaga. Hindi guni-guni. He said, Samuel, Samuel, I want to tell you something. I want you to know about the family of this priest. So ngayon, may nabasa ako doon sa Facebook Natatawa ako doon sa Pilipinas ngayon, maraming kwento. may nagsabi na kinausap siya ng Diyos, magpatuloy. Okay lang yun, kung totoo nga. But here, brothers and sisters, nung time na wala pang Biblia, sa panahon na wala pang Biblia, ang mga tao noon, diretsong nakikipag-usap ang Diyos sa pinili niya. So makikita natin doon, nung una kay Adan, nung nilalang niya si Adan,
kinausap niya si Adan. Although, si Adan hindi niya nakita kung ano talaga ang postura ng anong itsura ng Diyos. But narinig niya ang Diyos na kumausap sa kanya. Pagkatapos ni Adan, napunta naman kay Noah, si Noe. Anong sinabi ng Diyos kay Noe? Noe, gumawa ka ng arko. Ganito ang size. May diretsong kinausap ng Diyos ang mga tao. Pagkatapos nun, kay Abraham din. Anong sinabi kay Abraham? Abraham, kung mahal mo ako, ialan mo ang iyong anak. Sumunod nun, si Moses. Sabi niya kay Moses, Moses, doon sa burning bush, alisin mo yung mga anak ko doon sa Ehipto, alisin mo sila doon. Dalhin mo sila sa promised land. So, maraming beses na nakipag-ugnayan diretsyo ang Diyos sa mga tao. At dyan ngayon kay Samuel. So, there were many times that God spoke to the people. But tayo ngayon, paano ba kumakausap ang Diyos sa atin? Naniniwala ba kayo na kumakausap ang Diyos sa iyo? Amen. Kinakausap tayo ng Diyos. And so, this afternoon, ang pagkikipag-usap ng Diyos sa bawat isa. The call of God. Bago ba tayo pumunta dito, bago tayo nagsimba, for the first time, narinig niyo ba ang Diyos na kinausap kayo? Narinig ba natin ang Diyos na sinabi ng Diyos sa atin, anak, magsimba ka naman. Hindi na palaging trabaho. Did you have that kind of experience? Paano ba kumausap ang Diyos sa atin ngayon? Sabi natin, ngayong henerasyon na ito, wala nang direct contact ang Diyos sa atin. Bakit? Bakit? Ano ang dahilan? Ayaw na sa atin? Ay, nagsawa ko sa iyo, sa inyong mga tao kayo. Puro kayo problema. Hindi, mga kapatid. Because of this, that God is no longer directly in contact with us. Because we have this. Through this, itong Biblia na hawak ng bawat isa ngayon, dito tayo pinakausap ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Gusto ko sana mag-comment sa Facebook, sabi ko, how in this world did you hear that God says you're going to stay in that position? Tawa ako eh. But it's here. God is talking to us through His Word. So the call of God, tinawag tayo ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos, tinawag ako ng Diyos, tinawag ang bawat isa sa atin dito ngayon. Kaya, nagagawa natin ang dapat nating gawin para sa Panginoon. To all the Sunday school teachers, were you called to teach? To all the NMI members, were you called to share the Word of God here in front? Did you have that kind of calling? To the music group, talaga bang tinawag kayo na mag-lead ng music dito? Will you for certain say, yes, I am, 100%. Amen. Walang nagsasalita. That means to say, you are doubtful. We are calling. I really enjoyed the class in the Sunday school of these kids a while ago. Nagtanong ako sa kanila, and I learned that they need deeper understanding the Word of God. There are questions that are yet to be answered. Maganda yun, lumabas. Okay, so, the call of God. Nabasa natin doon sa Samuel kanina, binasa ni Sister Ruth. Salamat, Sister Ruth, sa pagbasa nito. Nakita natin ang pagtawag ng Diyos sa isang bata. Ngayon, tutukan naman natin, paano tayo tatawagan ng Diyos para gumawa or magkaroon ng tungkulin sa loob ng kanyang iglesia. Paano? Paano tayo tinawag? Kasi andito na kayo eh. Andito na tayo eh, gumagawa. Paano kayo tinawag
para gumawa ng tungkulin sa loob ng church. Paano? Nagsasalita. Okay, so let's try to take into consideration this one. The question is, how can I know the call of God? Paano ko malaman ang tawag ng Diyos? Kasi ganito nga, sabi ko, pumupunta tayo dito sa church. Sabi ko, anong dahilan na pumupunta kayo dito sa church? Sabi ko sa mga kabataan kanina. Takot ba kayo sa tatay nyo? Takot kayo sa nanay nyo? Kaya nandito kayo ngayon? O nag-decide ba kayo na pumunta ng church by your own? Maganda naman yung sagot nila eh. Oo, sumama kami. By our own. Oh, yeah, good. Now, how can I know the call of God? Paano ko malaman ang pagtawag ng Diyos sa akin? Okay? Masasabi nyo, sa panaginip, sa guni-guni. Panaginip, guni-guni. But let's look into the life of Samuel. Okay? Basahin nyo natin dito lahat, mga kapatid. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could rarely see, was lying down in his usual place. Ministered. Nagministeryo si Samuel. Nag-decide, nung sinabi ng nanay, ialay ko itong anak ko, sumunod yung bata. Hindi napilitan. Sumunod yung bata, hindi napilitan. Pumunta. Doon at doon nagtrabaho sa loob ng templo ng Diyos. Okay. So, ministered before the Lord under Eli. Or Eli. I don't know which is which. So, nagministeryo siya doon. Pumunta siya doon. Hindi siya pinilit. So, the first thing that we have to see in this kind of calling is this one. Tuloy. So, Eli told Samuel, go and lie down, and if he calls you, say, speak, Lord, for your servant is listening. Sige, magsalita ka, Panginoon. Nakikinig ako. Ayan. Paano magkikipag-usap ang Diyos sa atin ngayon? Walang direct contact. Sabi natin yung Biblia natin. Paano natin gamitin yung Biblia natin para makipag-usap ang Panginoon sa atin? Para tayo kausapin ng Diyos. So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling us at the other time, Samuel, Samuel. Then Samuel said, speak, for your servant is listening. Kinakausap tayo lahat ng Diyos dito. Ang pagtawag ng Diyos una sa atin is gawin tayong mga anak niya. Una yun. Magiging anak muna tayo ng Diyos para ibigay sa atin ang pagtawag niya kung ano ang dapat nating gawin. So, una, tawagin muna tayong anak. Anak, anak. Hindi niya pwedeng utusan ang hindi niya anak. Right? Pwede mo bang utusan yung anak mo na gumawa, yung hindi mo anak na gumawa sa loob ng bahay mo na bisita mo? Hindi ah. Di ba? Dahil kailangan na maging anak mo siya. So, in here, speak for your servant is listening. Magsalita ka, Panginoon. Now, for us this time, the very first thing para malaman natin na tinatawag tayo ng Diyos is ito. Go to the Word of God. Read your Bible. Hindi lang basahin. Intindihin. Saligsigin. Paano natin nalaman na tayo'y maging Sunday school teachers? Paano natin nalaman na tayo'y maging music staff? Paano natin nalaman na maging NMI tayo? Paano natin nalaman na tayo'y maging membro ng isang prayer group?
kung hindi tayo pumunta dito sa salita ng Diyos muna? Paano natin i-entertain yung mga bisita natin kung hindi tayo pumunta dito sa salita ng Diyos muna? Ano ang nag-udyok sa atin para tayo gumawa ng specific na gawain dito sa loob ng church? What motivated us to do what we are doing now? Sige nga. Ano ang nag-udyok sa atin para tayo sumali sa isang ministry dito sa loob ng church? Kasi sabi ni Pastor Emerson, kasi si Ate Chan ang ingay. Huwag niyo akong sisihin, ha? Okay, go to the Word of God. Basahin natin ang salita ng Panginoon. John 1:12, anong sabi niya doon? But as many as received Him, He gave the power to become the children of God. Oh, naging anak na ako ng Diyos kasi nagsisi ako ng aking kasalanan. Anak na ako ng Diyos. Oh, anong sabi naman doon sa 1 Corinthians chapter 7? Romans chapter 12. Naging anak ka na ng Diyos, anong gagawin mo? Gumawa tayo ng, dito mamaya makikita natin. So the first thing there is go to the Word of God. Because, like this. Okay, let's all read. I gain understanding from your precepts. Therefore, I hate every wrong path. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. I have taken an oath and confirm it that I will follow your righteous laws. Sabi ng sumulat doon sa Psalm 119, 104. Hindi sigurado kung sinong sumulat dito, hindi naman si David. But it's an unknown writer who wrote this. But sabi niya dito, naiintindihan ko na pagkabasa niya sa libro nila noon, sabi niya, naintindihan ko ang salita mo, Panginoon. At alam ko na ito ang maggagabay sa akin. Ano, maggagabay sa akin. Ito ang ilaw ko. Hindi lang gabay, kundi ilaw ko sa pagpapatuloy ko na magsalbi sa'yo. Ganon din tayo. Nabasa natin to. So, ano nang mangyari kung binasa natin to? Sunod na dito. Ano nang mangyari? Search God's Word. After searching, nabasa na natin yon. Ano nang sunod? Understand God's Word. Intindihin natin. Intindihin natin ng mas malalim kung anong ibig sabihin nun. Kagaya nito. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya dito, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Kung ganon, ay di magpatuloy tayong, basahin ang Biblia. Kasi kung ito lang ang binasa natin, hindi po pwedeng sabihin natin na lamp for my feet. Hindi natin alam kung ano pa yung nilalaman ng Biblia natin. So we have to continue reading the Bible. Ito ang ibig sabihin nitong verse na to. Hindi natin pwedeng sabihin na ilaw ko ang salita mo, Panginoon, kung hindi natin alam, di ba? Kaya anong ibig sabihin nito? Kailangan na magpatuloy tayong basahin yung Biblia natin para maliwanagan tayo. Okay. After you search the Word of God, inintindi natin, ang susunod dito is ito. Ito na ang mahirap. Seek wisdom. Ano ba itong seek wisdom na to? Dali. Sabi sa James, pray for wisdom. Wisdom, kung paano natin i-apply itong nabasa natin. Okay, nag-search tayo. Nakita natin ang isang verse. Inintindi natin. Oh, ang sunod dyan, paano natin i-apply sa buhay natin? Ito. Unin natin, yung binasa natin kanina. O sinabi natin, lamp for my, it is a lamp for my feet. A guide on my path. Paano natin i-apply yan? Kung ano ang binabasa natin, gawin natin. Kung sabi niya dyan, your lamp, naintindihan ko, ilaw ko pala ang salita ng Diyos. Okay, ano ang sunod kong gawin doon? Naintindihan na natin eh. Ilaw ko pala ang Biblia. Anong sunod na gawin ko doon? Babasahin ko lang? Intindihin ko lang?
I-apply sa buhay. Paano i-apply sa buhay? Mag-attend ka ng church. Mag-attend ka ng Sunday school. Makipag-discuss ka. Ganon mga kapatid. Ang daling basahin ang Biblia. Ang daling intindihin. Kung hindi nga natin naintindihan, pumunta tayo doon sa Google or not doon sa Yahoo. Pwede na natin maintindihan. Ang hirap dito, paano natin i-apply sa ating buhay. Para malaman natin kung ano ang pagtawag ng Diyos sa atin. This is what is needed here. This is being neglected here. This part is being neglected. Paano natin, humihingi tayo nga ng wisdom. Binigyan tayo ng wisdom. Pero, hindi naman natin alam gawin. Ayaw natin. Hindi kulang yun. So sabi niya dito, you search the Word of God. Number one is go to the Word of God. How do you go? Search the Word of God, understand the Word of God, and seek wisdom. Para malaman natin kung ano ang pagtawag ng Diyos sa atin. After you go to the Word of God, ito na. Okay, nalaman ko na, alam ko na, at gusto ko nang ini-apply ko na yung salita ng Diyos sa aking buhay. Ngayon, ano pang gusto mong gawin sa aking Panginoon? Di ba? Kung naging membro tayo ng isang pamilya, sa loob ng pamilya natin, di ba hindi po pwedeng nakaupo ka lang doon? Kailangan kung magwalis ka, maglinis ka, maghugas ka ng plato, may mga tuka-tuka, di ba? Ganyan din dito sa church. Naging isang membro tayo sa isang church, kailangan may gagawin mga kapatid. So paano yun? Ano yun? Paano ko malaman na ako ay taga-hugas ng plato? Paano ko malaman na ako ay taga-luto? Paano ko malaman na ako ay ganito ang gagawin ko? Di ba? Paano natin malaman yun? Hindi lang tayo basta uupo. Masaya ako na nakikita ko kayo dito, pero may pinagpagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Okay? Yun na. Discover one's spiritual gift. See? Discover one's spiritual gift. Ano ba yung ibinigay ng Diyos sa akin na pwede kong magawa? Yun na. Saliksikin natin yan mga kapatid. Si Samuel, hindi lang siya nag-oo. Nakinig siya sa Panginoon at ginawa niya on the later part of his life. You see? Discover one's spiritual gift. Sabi nga natin, sometimes, kung ano yung kakayahan mo, yun ang gagamitin ng Panginoon na way para bigyan ka ng spiritual gift. That is one way. Magaling kang kumanta. Ialay mo yun sa Diyos at ibabalik na regalo yan sa'yo. At mag-perform ka pa na maganda. Magaling kang magluto, ialay mo yan sa Diyos. Gagamitin ka sa loob ng church. Ikaw yung mapagbigay, gagamitin din yan ng Panginoon. So, marami ang pwedeng ipagawa ng Diyos sa atin. Ang pangalawa dito is, saliksikin natin anong gusto mong ipagawa sa akin, Panginoon. Magaling akong sumayaw, alam mo yan. Sumasayaw ako sa bar noon. Ngayon, ayaw ko nang sumayaw sa bar. Gusto ko nang sumayaw sa church. Pwede yun. Marami akong kaibigan, Panginoon. Ano ang pwede mong mapagawa sa akin? Sabi ng Panginoon, imbitahin mo sa church. Gawin natin yun. See? Discover one's spiritual gifts. Hindi natin may deny, hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, wala akong kakayahan, Panginoon. Hindi. Kasi ito ang sinasabi niya. Basahin nga natin lahat to. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Okay. Each of you should use whatever gift. Oh, hindi natin may deny, hindi nyo pwedeng i-deny na ikaw lang kayang magaling Ate Chen. Ako hindi. Hindi Kasi sabi niya dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Lahat tayo may kakayahan. Salamat kay Sister Rose. Nag-volunteer siya. Gusto kong magbasa.
Sabi niya kay Sister Ana, oh, yan, binigyan natin ng panahon. Ganon, kapatid. Hanapin natin na kung ano yung kakayahan natin, sabihin lang, hindi kami, hindi kami superwoman dito para alam namin kung ano ang gusto nyong gawin. Kayo ang magsabi and we are going to give you the opportunity. So, discover your gift. Ano ang kaya kong gawin? By that, God would call you to a certain ministry. Ito yung mga spiritual gift. Nakita ko lang ito na classification. So we have the prophecy, service, teaching, encouragement, giving, leadership, mercy. Dami pala oh. Pwede kayong magpili dyan. Hindi naman, wisdom, knowledge, faith, healing, prophecy, discernment, tongues, interpretation. Dami. Apostle, prophets, evangelists, shepherds, teachers. Masaya ako dito sa church. Maraming tinawag na maging teacher. Sunday school teacher. And I'm happy about that. Just make it sure it's your calling. Even sa music. Make it sure it's your calling. It's your bent. Okay? Number 3. Okay, marami na akong kakayahan. Magaling akong sumayaw, magaling akong kumanta, magaling akong magturo, palangiti pa ako, marami pa akong kaibigan. Ang dami, ano? Nakakayahan na ibigay ng Diyos. Ngayon, para hindi tayo ma-stress, kausapin natin ang Diyos, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, marami kang ibinigay sa akin, pero Panginoon, alin dito ang mas gusto mong gawin ko? Alin dito? Ang mahirap sa atin paminsan-minsan, akuin na natin lahat. And then, parang half-baked na lahat. Kasi lahat inaako natin. Pero kung mag-stick tayo sa isa or dalawa, maganda ang performance natin. Maganda. 1 is okay. 2 is enough. 3 is too much. May stress kayo. Kala nyo? Sabi ko nga, salamat dito sa church natin ngayon. Hindi kagaya noon. I tell you, kagaya noon talagang stress. Hindi ko nang pinapahalata, pero stress ang nararamdaman ko every Sunday kasi andyan ka na lahat na. But I'm so thankful God has given you to this church. Na at least, isa na lang pagtuturo, pagpupres. Salamat Panginoon. Kaysa gawin mo ang counseling, gawin mo ang teaching, gawin mo pa ang church board. Anong kahahantungan nun? Stress. Stress. So, ganun din ang gawin natin. 1 is enough, 2 is okay, 3 is too much. Gawin nyo yung pangatlo, parang how do you say that? It's not the primary, secondary thing. Yes, you can do, but you make it secondary thing. Magaling kang magturo, then focus on sa pagtuturo. Magaling kang kumanta, focus on that, and that is too much already. That is okay already. Dalawa. Kasi kung dagdagan pa natin na padamihin, kung okay naman kayo, walang problema doon. Superwoman kayo, Superman kayo, okay lang. But remember, you will end up stressed at the end. So I suggest, let's pray to God, God give me 2. Yung pangatlo, sige, secondary, pang-apat secondary, Panginoon, kung kakayanin ko pa. Lalo na yung katawan natin. Naranasan ko yan, mga kapatid, kaya sinasabi ko sa inyo. But thank God that He really sustained me all throughout this time. Ang hirap kaya. But as you search for your gift, mag-focus tayo sa isa, dalawa. Bigyan natin talaga ng full time. Yung 3, 4, part-time di kan gaaron datra. Yun lang ang advice ko sa inyong mga kapatid. Okay, so i-discern natin which area, ito kaya mo, ito Panginoon. Pero alin dito ang gusto mo talagang ipagawa sa akin? Kung pagluluto, okay lang, sige magluluto ka. Pagbibigay, okay lang.
uuwi lahat. Kahit na sinasabihan tayo ni Ate Ched, gawin mo to. Sabihin mo kay Ate Ched, Ate, gusto mo akong may stress? Nasabi ko na sa'yo, may stress ako dito. Tama na ang dalawa. Para maintindihan namin naman. Kasi kung hindi kayo nagsasalita at nag-uo kayo lahat, siyempre, pastoral stuff, yay! Sabihin nila, praise the Lord! Pero sa loob natin, nakakapagod pala itong mag-minister sa loob ng church. Imagine, pasensya na sa mga teachers. May time siguro na ikaw na ang leader ng... Hindi ko alam kung nagkataon na nagkaganon kayo ha. Ikaw na nga ang leader sa prayer meeting. Ikaw na ang mag-devotion at prayer meeting. Pagkatapos sa Sunday pa, ikaw na ang Sunday school teacher. Sunod na linggo, may program ang church. Kayo ang gagawa sa loob. O not NMI. Nagkataon ba na ganun? Hindi kayo na-stress? Minsan, parang nagkakasunod na. Ikaw na nga sa prayer meeting. Ikaw ba sa Sunday school? Mamaya ikaw pa sa NMI. Mga sa mga bata. Ulat magkakasunod na, nagluto ka ngayon, magluluto ka na naman kasi dito sa may mamaya sa Korea. Patlak. Di ba? Huwag natin pagurin ang sarili natin. Sabi niya dito, discern which area God wanted you to focus to. I-discern natin, intindihin natin. Kung pagbibigay naman, sige, bigay ka ng bigay. Pero tingnan mo naman yung budget natin. Kakasya ba? Kahit na yan ang sinabi ng Panginoon na gawin natin kung outside our budget, then what? So discern. You pray, how do you discern? Okay, let's read this one. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is a prophecy, then prophecy is accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, to give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is give, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Okay? So yan. Romans chapter 12. Gawin natin ang pwede natin gawin. Magsabi kayo lang sa pastoral staff. Ito ang gusto kong gawin, Ate Ched. Ito ang gusto kong tutukan ito. Gusto kong tutukan ang pagsaserve, okay. Gusto kong tutukan ang pagbibigay, okay. Gusto kong tutukan ang pagtuturo, okay. Sabihin lang ninyo para ilagay natin. Kasi kung hindi kayo rin nagsasalita, wala. Malay pa namin sa inyo. So, sabihin natin. Kung hindi nyo masabi sa akin, kay Pastor Emerson, kay Pastor Joan, sabihin nyo. Sa schedule naman natin, sabihin nyo kung nagkakasunod-sunod, Pastor naman, hindi naman pwede ang ganito. Ikaw ba naman, ikaw na ang prayer meeting, ikaw pang NDI, ikaw pang NMI. Mahirap na to. Pagkatapos sa NDI, ang binigay pa ni Ate Ched, English. Hindi ko pa maintindihan itong pinagsasabi nito. Maganda, may translator, i-Google Translate lang ninyo mga kapatid. Di ba? Stress ang abutin natin. So, itry natin na mag-focus sa isa lang. Just like this. You discern that you have many gifts, but pray to God that you will focus to only one or not two. Okay? Mga, sabihin natin, treasurer, secretary, gawin natin secondary yan. Huwag niyong sabihin, secretary na ako, treasurer na ako, tama na ito. Ay, wag. Naman. NDI chairman ako, tama na to. Those are secondary things. What is important is something you can do para malugod ang Diyos. Nalulugod naman ang Diyos dyan, but something that will really edify the church. Okay. Number 4. Ito rin ang problema eh. Establish your commitment. Commitment ang kulang. Padaanan ko lang ito mga kapatid kasi sa summer camp, ito rin, commitment, ang pag-uusapan natin. Ito ang problema ng bawat isa sa atin. Parang ningas kugon tayo. Alam niyo yung ningas kugon? Pag nilighteran mo siya, ang ganda ng una, maapoy. Pagkatapos dahan-dahan nawawala yung apoy. Sometimes our commitment is like this.
Sabi natin sa una, yes! Gawin ko! Yes! Along the way, napagod, sabi, ano ba to? Parang ako na lang ang gumagawa. Nakikita ko, ako na lang ang gumagawa. Parang ako na lang palagi. Pati basura, ako na lang. Pati pagligpit, ako na lang. Pati pag-prepare doon sa kan, ako na lang. Mga kapatid, sabihin natin, patuloy na commitment dito. Commitment. Talaga ba ito ang gusto natin gawin? Tuloy-tuloy ba ito na gawin natin ito? Kung ano yung nasimulan natin mga kapatid, tuloy-tuloy na ipag-pray natin na bigyan tayo ng lakas ng Diyos. Ano? At the end of everything, God's going to reward us. Kahit hindi ka napapansin ng church members, but at the end of everything, lahat ng ginagawa natin, walang lingid sa Diyos. Alam ng Diyos yun. And He's going to reward us. He's going to reward us. Masaya ako dito sa Maine. Walang umaangal. Ito ang gusto ko dito. Walang umaangal dito sa Maine. Gawin nila ang paglinis, lahat. Wala akong naririnig na angal. And I appreciate every one of you here. I like the spirit that you have. Now, establish your commitment. Ano bang commitment? Ano bang ibig sabihin ng commitment? Now, ito yung ginawa ko na definition na within the church. This is within the church, not outside. Okay, basahin natin. Commitment. Okay, basahin natin, sabay-sabay natin. At wag natin kalimutan ito kasi ito ang importante na nakakalimutan ng iba. Kaya paminsan-minsan, imbis na tuloy-tuloy, nawawala sila. Okay, basahin natin. Okay, it is someone's choice to voluntarily, willingly, and continually exercise God-given spiritual gift through the church ministries. It also entails obedience to God's commands, sacrifice, and perseverance. See? Ano yun? Conscious choice. Ano ba ang conscious choice? Alam ko ito. Alam ko na ito ang pinili ko. Hindi lingid ito sa akin. Hindi lingid ito sa iba. Hindi ako na amnesia that time para nasabi ko yan. Normal ang isip ko. Yun ang conscious. Sabihin natin, yun ang conscious choice. Hindi dahil na-amnesia ka, na pinili mo yan. Hindi. You are at your normal thinking. Kaya napili mo yan na area. Then, voluntarily. Hindi tayo pinilit ni Ate Ched. Hindi tayo pinilit ni Pastor Emerson. Tayo ang nagboluntaryo. Nagboluntaryo tayo. Yes, I know this is my gift. So I'm going to do it. Yun ang voluntarily. Ayan, dito pumapasok yung ningas ko bun. Sa una, yes, I will do. Dahan-dahan. Ayan ako, hindi na ako willing kasi may trabaho pa ako. May jogging pa kami. May ganito pa kami. Nawawala na yung willingness. Yung gusto mo talaga na gawin na patuloy-tuloy yan and continually. Hindi yun nai-stop at the middle. It doesn't stop. Tuloy-tuloy. Kahit may problema, may struggle, tuloy-tuloy pa rin. You know what? Kahit na pinipintasan tayo, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. That's what I like with the President of the Philippines. I'm not trying to promote here, but that's what I like. Kahit na pinipintasan siya kung ano ang ginagawa, tuloy-tuloy pa rin. That's what is commitment is. Sabi ko, ganun din sana kami sa church. Kahit na kinukot siya kami, magpatuloy pa rin kami. Because we have the goal. The goal is to give glory to God. That is the goal why we are doing a certain ministry inside the church. Yun ang goal ng bawat isa para masiyahan ang Diyos. Hindi masiyahan ang sarili, kundi masiyahan sana ang Diyos. So we do that.
It is a conscious choice to voluntarily, willingly, and continually exercise God-given spiritual gifts through church ministries. Continually din. Sinabihan ka lang ni Brother Art, kapatid, na-late ka na naman. Ano ba yan? Nagtampo ka na. Tinahanan ninyo, sasabihin sa inyo, ano ba kayo? Wala tayong tamang desisyon dito. Umayaw na tayo. See? Lalo na mga babae, kung leaders ang mga babae, maingay. A while ago, I was talking with the kids. Sabi ko, maingay bang nanay nyo? Aba, karamihan, yes. Ang tatay nyo? Hindi. Kapakulang din kayo, mga tatay, ng salita. Ano? Here, this is the commitment I am praying for this church. The commitment that if we start a certain ministry, no matter what, we should continue because this is for God. Para sa Panginoon to, hindi naman para sa ICF to eh. Ano bang mapapala ng ICF? Kapurihan? Hindi ah. Ang kapurihan nasa Diyos. Kaya kung ano man ang sinimulan natin na gawain, magpatuloy tayo mga kapatid. Huwag tayong magpapatinag. Yan ang challenge natin sa bawat isa sa atin. And kung wala itong obedience, wala itong sacrifice at perseverance na ito na salita, talagang hindi magpapatuloy ang commitment. Mawawala ang si, magiging commitment na lang. Nakuha niyo? Walain natin ang singa, umit-men. Hindi na commitment na. Nauumit na natin. Naaalis na natin, hindi na natin nagagawa. Okay? Sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." May isang bagay na pwede lang na magpahinto sa ating commitment, sa ating ministry. Isang bagay lang. Ano yun mga kapatid? May isang bagay na committed tayo, pero pwedeng itong isang bagay lang na ito, pwede tayong pahintuin sa ating commitment. Ano yun mga kapatid? 3 litra. Die? Lie. Hindi naman. Sin. As you are alive, your commitment might come to an end because of this. Ano yan? Sin. Ito lang siguro ang pwedeng magpa-stop sa ating commitment. Pero kung wala yung kasalanan na pumasok sa ating paglilingkod sa Panginoon, tuloy-tuloy po ang ating commitment. So be careful that even sin is knocking on your door. Don't let it enter. Do not entertain. Ganun lang mga kapatid. Okay, so let's come to this. How can I know the call of God? Paano ko malaman na ako ay tinatawag ng Diyos? Go to the Word of God. Basahin natin ang Biblia. Diyan, mangungusap ang Panginoon. Discover one's spiritual gift. Ano ba yung binigay ng Diyos sa akin na pwede kong magawa para sa kanyang ikakapuri through the church? Discern which area God wanted you to be used. Number 4, establish your commitment. Commitment is really very important. So ito ang mensahe ng Panginoon ngayon as we try to continue working for God through this church. I hope lahat tayo ngayon is gumagalaw. Alam ko naman, lahat tayo gumagalaw. Lalo na kung may activity tayo, talagang galaw. Nakikita ko ang pagod ng bawat isa and I appreciate that one. Please continue with the good work you have started. Pagpatuloy natin kung ano yung sinimulan natin mga kapatid.
sa ikakapuri ng Panginoon ito. Hindi ikakapuri ng isang simbahan, kundi ikakapuri ng Panginoon ang bawat ginagawa natin. So, tumayo po tayo lahat at huwag nating kalimutan ito, 4 na bagay na to. Our Heavenly Father, Lord, we thank you for reminding us about our calling. Thank you, Lord, for this opportunity you've given to us, that through this church, we can perform, we can do the spiritual gift. We can apply the spiritual gift you've given to us. And so, Lord, I do pray for each and every one of us. If you see in us that they are still doubtful in their calling, I pray, Lord, that may you speak to them through your word. You give them, Lord, clear, vivid understanding of their calling. Thank you, Lord, for everything. And thank you, Lord, for your Holy Spirit, that I know the Holy Spirit is always with us, guiding us and leading us, Lord, in everything that we do. At times we struggle, Lord. At times we have burdens. Yet, Lord, this is not a defeat, yet a stepping stone to victory. Because you are allowing us to go through this, because you wanted us, Lord, to become victorious. And this is what you wanted us to realize. And so, Lord, as we continue with the ministry you've given to us, Lord, may there be joy in our hearts. Thank you, Lord, for everything. And be with us, Lord, as we share the time with one another. Thank you, Lord, for this moment. All the things I do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So それでは今から生産式を行います。主イエス・キリストは生産の儀式を始めました。弟子たちにパンを食べ、グレープジュースを飲むように言われました。パンはイエス・キリストの体を表しています。イエス・キリストは十字架上での死を通して私たちのために捧げられました。グレープジュースはイエス・キリストの血を表しています。イエス・キリストの血は十字架上で私たちのために流されました。この聖餐はクリスチャンだけに与えられます。主の聖餐は罪を悔い改めて立ち返った人々のためのものです。イエス・キリストの晩餐は、最後の晩餐は救いのためにイエス・キリストを信じる人々のためのものです。クリスチャンの皆様にはこの聖餐に預かるようにお招きします。こうして私たちは信仰を示し、イエス・キリストの命に預かります。聖餐式の間、イエス・キリストは特別な方法で私たちと共に今もいておられます。私たちはイエス・キリストが私たちのために死んで苦しまれたことを覚え、私たちの全ての罪のために死んでくださったことを覚え、再び来られることを覚え、私たち皆が神の家族の一員であることをこの式を通して覚えていきましょう。このことは私たちに大きな慰めと喜びを与えてくれます。それではお祈りします。体にたよ。天におられる我らの父よ、あなたは御子イエス・キリストを十字架につけ、私たちを罪から救うために死なれてくださいました。今私たちの祈りを聞き届けてください。私たちはパンを食べグレープジュースを飲むことによってイエス・キリストのことを覚えておきます。私たちはイエスが私たちのために苦しみ死んでくださったことを心に留めます。イエスの死によって私たちに与えられた命と力をお与えください。
イエス様が私たちクリスチャン家族の中にいつもいてください。この祈りをイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、パストラチェ and then Sister Mary will serve our communions. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the dear sands, washing in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. What is the love? Seen and on the throne. Found you now in many crowns. You raised victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Manalangin tayo. Our Father, we come to you now as we share this holy sacrament. We know we are not worthy of your great love. So we come to you in faith. We believe that you save us and make us worthy by your mercy and grace. We pray in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. それでは、キリストの体であるパンを取ってください。イエス・キリストの体はあなたのために与えられました。主があなたを忠実に責められることなく永遠の命へと導いてくださいますように、このパンを食べ、イエス・キリストがあなたのために死んでくださったことを覚えましょう。じゃあ食べましょう。Let's eat. 次にグレープジュースを取ってください。主イエス・キリストの血はあなたのために流されました。主があなたを忠実に責められることなく永遠の命へと導いてくださいますように、このジュースを飲み、イエスの血があなたのために流されたことを思い出してください。そしてあなたの救いを神に感謝しましょう。飲みましょう。それでは、Pastoral Chet will lead us pray for our communion service. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us once again the amazing grace you've done for all of us. これやってた。 Thank you, Lord, こ for れ the やって moment もう一回 you've 最 sacrificed 後で yourself. But because of this, Lord, we have this salvation. Salvation that, Lord, as we stick to your command, we'll never lose this salvation.
you, Lord, for your great love to all of us. All the thanks we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated. Okay po, pakibukas po ang ating Biblia sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21 po. Okay na po. So ito po ang nakasaad. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawa, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, doon walang naniniraang insekto at kalawa, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ito po ang salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Sister Marisa and Sister Rosaline po. Okay po, panandalian po tayo manalangin. Our Heavenly Father, Almighty God, maraming salamat po muli sa araw na ito na muli binigay niyo po sa amin. Salamat po sa inyong mga salita na ibinahagi na aming pastora. At salamat din po sa buhay ng bawat isa, O Lord, na nandito po at nakarinig muli ng iyong mga salita. Lord, pinapasalamatan namin kayo sa lahat ng ginawa niyo sa buhay namin. Salamat, O Lord, sa provisions at blessings na iyon ay nagkakalob sa araw-araw. Ganun din po sa trabaho, sa kalakasan at magandang kalusugan ng bawat isa. At dito po, sa mga ito, na binigay niyo po sa amin, kami po ay laging nakakapagtrabaho sa amin, nakakapagtrabaho, Lord, na may kalakasan at kasiglahan. At dahil po dito, inaalay po namin sa inyo ang tithes and offerings na ibinahagi ng bawat isa na may kagalakan po sa aming puso, O Lord. Lord, itinadalangin po namin na nawa patuloy niyo po kami i-bless, patuloy niyo po i-bless ang lahat na nandito, O Lord, at patuloy niyo rin po i-bless ang tithes and offering na ito na ibinigay ng bawat isa. Nawa, O Lord, na tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami sa paggamit ng mga tithes and offerings na ito na naaayon sa inyong kalooban, O Lord. Lord, muli, pinapasalamatan po namin kayo at pinapupurihan. Ang lahat na ito ay tinataas namin, dinadalangin namin sa pangalan ng anak na Jesus, O Lord. Amen.